Dadating na sila Luffy para talunin si Im-sama. Sa latest chapter nga ng manga ni-reveal na kaya palang makapagpa-transform ni Imu ng isang individual. At dahil nga yan sa kakayanan niya na Devil's Contract. At itong kakayanan nga na to ang makakapagbukas sa napakaraming possibility na nangyari na sa kwento ng One Piece. Gaya na lang netong sitwasyon ni King Herald. In chapter 1130 nga napag-alaman natin na itong si King Herald pala pinatay daw mismo ni Loki exactly 14 years ago na. At itong pangyayari nga daw na to nasaksihan mismo ni Harul. Ang naging resulta nga daw neto tinali si Loki sa Underworld since pinatay nga niya yung sarili niyang tatay. Ngayon sa revelation nga na pagkakaroon ng Devil's Contract ni Imu dito nga ngayon papasok yung posibilidad na hindi kaya ginamit rin ni Imu itong kakayanan na to kay King Herald. Ito kaya yung rason kung bakit nawalan ng choice si Loki kundi ang patayin itong sarili niyang ama. Kumbaga kung hahayaan ni Loki na mabuhay itong tatay niyang si King Herald iniisip niya na maraming mamamatay na giant sa Elbaf since nag-turn na nga itong tatay niya into devil. Kaya naman ang choice na lang niya sa sitwasyon na to ang pigilan ang tatay niya at patayin. Kung iisipin nyo nandito na nga yung mga clue sa latest chapter pati na rin sa mga recent chapters. Gaya na lang netong ipinakitang pagtatransform nila Brogy at Dory into demons. Kapansin-pansin nga na biglang naging masama yung traits ni Brogy nung time na nagtransform na siya. Ipinakita nga niya yan sa pag-atake niya sa mga comrades niya. Pero hindi nga natin masasabi na nawala sa sarili niya itong si Brogy dahil nandito pa nga rin yung natural niyang traits gaya na lang ng pagtawa niya. So I suspect na itong ginawang Devil's Contract ni Imu kay Brogy nagagawa na itong tanggalin yung good side ng isang karakter. Kumbaga ang tinitira lang ni Imu sa isang karakter once nagamitan niya ito ng Devil's Contract yung evil side neto, which makes sense kung ganito nga yung senaryo. Dahil dito nga tayo ngayon mapapaisip kung ito ba ang dahilan kung bakit galit itong si Imu sa mga taong may literal na D sa mga pangalan nila. Ito kayang may mga D sa pangalan nila hindi pwedeng gamitan ni Imu netong Devil's Contract. Anyway, mabalik nga ay King Herald kung sakali nga at ginamitan siya ni Imu ng Devil's Contract paniguradong ma-overwhelm din yung mga giants na makakakita sa kanya sa ganito niyang form. Kaya naman posibleng itong nabanggit ni Road na si Loki daw ang umubos sa 100 soldiers na mga giants maaari ngang mali si Road sa statement na to. Bagkos ang totoong pumatay sa 100 giants na present nung time na to si King Herald mismo. Kung marirealize nga natin ngayon nagme-make sense na yung nangyaring pagpatay ni Loki kay King Herald at sa pagpapatay mali siya ni Harul patungkol sa totoong nangyari sa araw na to. Since nakakita nga tayo sa pader ng kastilyo ng marka na merong 3 guhit. Guhit na kung i-analyze nyo mukhang kalmot nga ng isang malaking demonyo. Yes guys, malaking tao ang may kagagawan neto. Kita naman sa laki ng marka na to at sa laki ni Road. Although malaki nga si Road di hamak na mas malaki kesa sa kanya itong marka sa pader. Ngayon kung talagang ang natalo ni Loki si King Herald na nagresulta sa pagkamatay neto magkakaroon na nga tayo ng 2 senaryo para kay Harul kung ano ang ginawa niya pagtapos ng event na to. Una yung hindi niya alam na merong Devil's Contract itong si King Herald. Kaya nung makita niya itong mag-transform inakala niya na ito pa rin yung kilala niyang hari nila. Kumbaga similar sa naging reaksyon ng mga comrade ni Brogy. Pero in reality talagang naging demonyo na itong si King Herald na gustong patayin ang lahat. At nung time na mapansin ito ni Loki dito na siya umaksyon at pinatay itong tatay niya. Which ang naging response netong si Harul tinuro niya na si Loki ang
ang may kagagawan ng lahat, pati na itong pagkamatay ng hari nila. Ang ikalawang senaryo naman alam ni Harul na naging devil itong si King Herald, at para isalba yung pangalan ng hari niya at hindi na magkaroon pa ng panic sa buong Elbaf, nagpatay mali siya na lang siya sa nangyari. Tinago niya yung katotohanan na nag-transform into devil itong hari nila. Speaking of King Herald, I'm sure na sa susunod o sa mga susunod pa na chapters, makikita na nating makakawala itong anak niya na si Loki. Dahil nga sa ipinapakita ngayong pag-shift ng momentum papunta sa mga Holy Knights, paniguradong ito na yung tamang oras ng pagdating netong monster trio natin. Naniniwala nga ako na bukod sa kanilang tatlo, isasama rin nila itong si Loki. Kuya Eneru, diba tutol si Harudin na pakawalan itong si Loki? Bali sa tingin ko nga off-cam ipinaliwanag na ni Loki sa kapatid niyang si Harudin yung rason ng naging pagkamatay ng tatay nila. Inexplain niya na wala siyang ibang choice sa tatay nila sa pagtatransform neto into devil, kundi ang patayin ito. Kaya naman malamang makakakita tayo ng aksyon sa susunod na chapter. Dahil sa preview pa nga lang para sa chapter 1151, sinasabing magtatapat na daw itong sila Luffy at Imu. Base nga yan sa inilabas na quote sa magazine para ngayong linggo. So ano bang aasahan natin sa paghaharap netong sila Imu at Luffy? Syempre overwhelming power. Paniguradong makakakita tayo ng dalawang karakter na maglalaban gamit ang buong mga lakas nila. Pero I doubt na matatapos itong possible na laban nila Imu at Luffy. Siguradong mapuputol ito at kakawala si Imu sa katawan ni Ganku. Ang purpose nga lang neto syempre sneak peek para sa mangyayaring final war. Bali ang nakikita ko ngang match up para sa susunod na chapter itong Luffy versus Imu or si Ganku, Zoro versus Summers, since nakita naman nating nakapag-regenerate na ulit itong si Summers. At assuming na nakasalubong nila Chopper at Gaban itong sila Luffy, pwede ngang sinabi na ni Gaban yung sikreto kay Zoro para sa mabagal na pagre-regenerate ng mga Holy Knights. Kaya swak itong laban na to. Si Sanji naman itong match up niya laban kay Gillingham. Ang magiging susi naman para kay Sanji syempre once na matalo niya itong si Gillingham, mawawala na rin itong mga Nightmare Monsters. At finally itong si Loki laban sa puwersa netong sila Brogy at Dory. Panigurado once na makita ni Loki itong demon form ng dalawang to, babalik sa alaala niya itong tatay niyang si King Herald nung time na nagbago rin yung form neto. Kaya baka makakita tayo ng flashback patungkol sa naging laban nila Loki at King Herald. So malamang magpakita si Loki ng ibang way na approach para kalabanin itong sila Brogy at Dory. Dahil gaya ba sa tatay niya na pinatay niya, ganito rin ang gagawin niya kila Brogy at Dory? Papatayin rin ba niya ang mga ito? So possible nga rin na itong grupo nila Harudin tatapatan naman itong mga Nightmare Monsters, since swak nga para sa kanila itong match up na to. Anyway, ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa chapter 1150. Sa susunod na video nga, tatalakayin naman natin itong possible na huling villain sa One Piece na si Im Sama. Aalamin nga natin kung paano siya matatalo. At syempre, i-breakdown natin yung karakter niya. Kaya naman stay tuned lang sa ating channel. So yun lang, peace!